Purihin po ang ating Panginoong Diyos at ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus Kristo. Muli po tayo nagbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at dito po ulit tayo sa ikalawang kabanata ng aklat ng Hebreo. Kung matatandaan po natin ay mga ilang pong Fridays ang nagdaan sa pagtatalakay po natin ng Kabanata 1 ng Hebreo sapagkat ito po ay napakahalaga na pundasyon po ng ating pananampalataya ang makilala po natin ng lubusan, kung hindi man lubusan ay malaliman na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral at kung babalikan po natin atin pong napatunayan doon sa ating mga pag-aaral na ang Panginoong Hesus Kristo ay hindi lamang po isang ordinaryong nilalang o tao. Bagkus, ang ating Panginoong Hesus Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi po ng mga teologo, siya po ay isang 100% man and also 100% God. Yan po. So, dito po tayo ngayon sa aklat ng Hebreo Kabanatang 2. Pagbati po sa lahat ng sumusubaybay at sa ating pong masugid na sumusunod at nanunod po ng ating pagtatalakay ng salita ng Diyos. Hindi po intention natin na tayo po yung mag-aral ng parang sa pamamaraang scholar o kung paano ang mga Bible scholars nagpipresent, kundi ito po yung simple na maunawaan po natin at makarating po tayo sa malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Maaring pwede na babalikan po natin ang katanong, saan po ba nanggaling ang aklat ng Hebreo o ano ang pinaguhugutan kung bakit naisulat po ang aklat na ito. At marami po siyempreng pagtatalo o pagtatalakay ang ginawa po ng mga Bible scholar. At yung kanilang pong mga presentasyon ay nag-shape sa ating paniniwala kung paano natin tinatanggap ang mensahe ng aklat na ito. At napasadahan na rin po natin ang tanong na sino ba ang sumulat nito. Unfortunately po hanggang sa mga oras na ito, ang mga teologo at ang mga scholars ay patuloy pong nagkakaroon ng pagtatalakay o pagdidiskusyon kung sino ang sumulat. Ang ilan, lalo na po sa bansang Kanluranin, ay marami po ang naniniwala na ang sumulat nito ay ang apostol na si Apostol Pablo. At sa ilan po, maaring ito po ay si Apollos o kaya si Aquila o marami pang pwedeng haka-haka kung sino talaga ang sumulat nito. Maaring pong sinasabi po ng ilan na ito po ay sulat ni Pablo. Ngunit ang sabi ng ilan ay dahil napaka-formal ng kanyang mga katagang ginamit, ay parang hindi po estilo ng apostol ni si Pablo. At ang kanyang focus po, ang nang mayakda ay nakafocus po kung si Kristo bilang dakilang saserdote o high priest. Samantalang apostol ni Pablo ay malimit siya pong bigyang diin ang Kristo ay isang sugo o matatawag nating o sa panahon nila ay isang apostol. And some have probably guessed it might be Apollos. Maari din namang si Barnabas at si Priscilla. At ang katotohanan po, wala talagang nakatitiyak kung sino sa kanila ang
sumulat. Kaya tatawagin na lamang po natin ito na unknown o hindi pa tiyak kung sino talaga isinulat. Ang isa pa hong diskusyon ay kailan ito isinulat. Ito ba ay sinulat ng bago po ang Israel o ang destruction of Jerusalem in 70 AD o maaring naisulat ito pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD. Katulad po ng isang scholar na nagsasabing ito ay bago ng destruction of Jerusalem in 70 AD ay si F.F. Bruce. And he said that the author never mentioned the temple being gone, which would have been a huge point to make it appear the writing was later, and talks about Jewish worship as if it is still the worship is still happening at the time. So pinapractice pa rin po yung lumang pamamaraan ng pagsamba, and they link it to the persecution under the Roman Emperor Nero in 64 to 68 AD. Nagkaroon po ng malaking sunog at ibinibintang po sa mga Kristiyano ang kaganapan ng pagkasunog ng lugar. So, ang napagbibintangan po ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At sabi po ng ilan, after 70 AD o CE, katulad po ni Martin Hengel, siya po ay nag-argue na ang aklat ay isang Jewish ritual that makes more sense once the temple was gone. And since the old way of worship could no longer happen, hindi na po nagaganap. Yung isa po ay mayroon pang pagsamba doon sa templo o hindi pa nasusunog. At sa kanya naman po ay nasunog na ang templo. Kaya dahil dito ang pagsamba could no longer happen. So the author may have been helping people to see Jesus as the new center of faith. Maari din naman po. Pero ang critical po, kung hindi man ito matiyak, kung ito ay before or after 70 AD, ito po ay nasulat sa unang siglo at para sa mga mananampalatayang Hudyong Kristiyano. At ito po ay para sa kanila. Yung audience po ay marami na po ang nakatitiyak na ito yung mga Jewish Christian. Ito yung mga taong lumaki at tangan po ang Hebreyong Biblia at ang tradisyon ng Hudyo. Ngunit sila ngayon ay mga tagasunod na ni Jesus o tinatawag na silang Christian. Batay po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 11:26, kung saan sila ay unang tinawag na Kristiyano sa lugar po ng Antioquia o Antakya na ngayon po ay sa Turkey, sa Turkey, ang lugar na ito. And they may have been dealing with pressure. Meron po silang pagsubok either to go back to Judaism or to follow the teaching that put angels above Jesus. So, meron pong dalawang kaisipan na paniwalaan ang patungkol sa kahalagahan at pagiging importante ng mga anghel mataas kaysa Kristo. And maaring sundin ang turo that put the angels above Jesus. Na ito po ay kilala sa panahon ng ancient Jewish and early Christian texts na meron pong pagsamba sa mga panahong ito. Nabanggit din po ito ni Apostol Pablo
doon sa mga taga-Kolosas. So mayroong umiiral po na mga mananampalataya na sumasamba po sa mga anghel. And some think the community was in Rome, and others suggest it is in Palestine or in Syria. Pero bago tayo mapalayo ay basahin po natin ang Hebreo 2:1 hanggang 4. At sisimulan po natin dito ang ating pag-aaral. Sabi po ng verse 1, kaya nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahagpus. Sapagkat kung ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay o pinagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paano makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. 4. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Para dun po sa medyo nahirapan sa Tagalog, medyo malalim, basahin po natin sa American Standard Version. Ganito po ang pagkakasulat doon. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them. For if the words spoken through angels prove steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of, how shall we escape if we neglect so great salvation, which having at the first been spoken through the Lord, was confirmed unto us by them that heard, God also bearing witness with them, both the signs and wonders and manifold powers, and by gifts of the Holy Spirit according to His will. So, yan po, nakikita natin ang mga bagay na ito na ating pag-uusapan. So, ang tanong natin, ano po ang buod na mensahe ng binasa natin? Kung bibigyan po natin ito ng titulo ay pagtitibay sa kaso o patungkol kay Kristo, or making the case for Jesus. So, parang nagbibuild tayo ng isang argumento para kay Kristo ang may akda. At ang may akda po ay ginamit niya ang tinatawag na reasoning common in ancient Jewish thought called lesser to greater. Sa kanila pong literatura at sa kanilang pamamaraan ng pagtuturo ay in-apply po ang pamamaraan ng ang common reasoning sa kanilang panahon, o estilo po ng mga Hudyo sa kanilang reasoning na tinatawag na from lesser to greater. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ito po ay nangangahulugan na ito po ay from, if something smaller matters, then something bigger matters even more. Kung may mga bagay na maliit o simple lang ay mahalaga, yung mas malaki or greater, di lalong mabigat at importante. So, yung prinsipyo pong yan ang ginagamit nung may akda sa paglatag po ng kaso
o ng argumento niya patungkol kay Kristo. Paano po ito gumagana? The old Jewish law ay hinihatid sa kanila sa pamamagitan ng mga anghel, as Jewish tradition taught. Ito po ang itinuturo at ano po ba, mas mabigat na salita ay ini-inculcate or isinasaksak, ang medyo pangit na salita, sa kanilang isipan. Jewish tradition taught had serious consequences if people broke it. Yung turo po na binigay o itinuro o dinala sa kanila sa pamamagitan ng anghel, kapag ito po ay binaliwala, ay meron pong matinding repercussion o kaparusahan. Yun po yung argumento ng may akda. Referring to the law which was given to them, batay po sa tradisyon. So, kung yun po ay totoo, which is the lesser na binabanggit po sa kanilang argumento, kung importante yung bagay na medyo sa tingin natin ay maliit, ang sabi po ng pagbibuild ng case ng may akda, then the message about Jesus announced by His own Son, God's own Son, needs to be taken more seriously. Yun po ang punto niya. Kung importante yung mga kautusan ay binigay sa kanila ng mga anghel at sa pamamagitan po ng mga propeta, nung unang panahon ay importante, then yung mensahe po na dala-dala ng anak ng Diyos na siya nga po ang Kristo ay dapat po pansinin natin na mas mabigat at may higit na importansya. Well, the author isn't saying that the law was bad, just that Jesus fulfills and surpasses it. Ang sinasabi niya, sa pagpapatuloy po ng pag-aaral dito sa Aklat ng Hebreo, hindi po masama, ngunit ito'y naisulat at ang sabi ng Panginoong Kristo ay naparito hindi upang sirain ang kautusan, batay nga po doon sa Mateo, Kabanatang 5, kundi upang tupdin ito. So ang reason kung bakit dumating si Kristo ay upang matupad ang mga hula at kautusan patungkol sa Kanya. At ito nga po ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. So importante po yung mga bagay na yon. Pero mas importante ang daladala niyang mensahe. To back it up, the author says that the gospel is trustworthy. Bakit? Sapagkat it is tied to Jesus' life on earth. He did not just appear out of nowhere. Hindi lang siya sumulpot. Kundi pinapatunayan natin sa unang kabanata na siya po ay naroon na sa pasimula ng lahat ng mga bagay at walang anumang bagay na nagkaroon kung hindi sa pamamagitan. Hindi lang siya sumulpot. He did not just appear out of nowhere. His ministry had a real purpose. Malinaw po ang layunin ng pagdating ng Kristo at malinaw ang layunin nito. It was passed on by witnesses. Sabi po ni John, Ebanghelyo ni Juan 1:14, and the Word, referring to Jesus, was made flesh, and He dwelt among us, and we have seen, yung mga alagad, yung mga taong nabubuhay, yung mga taong naabot, mga taong na-touch ng Panginoong Jesucristo, said that we have seen His glory. Nasaksihan nila. It was passed on by witnesses, the apostle who saw Jesus firsthand.
So, it wasn't just made up. Hindi lang po ito mga naimbento. And God affirmed it with signs, miracles, gifts of the Holy Spirit for the purpose of setting apart from the other religions of those times. So, yung pagdating niya, pinatunayan, sinundan ng mga tanda. Himala, bumuhay ng patay, nagpagaling na may sakit, bingi nakarinig, bulag nakakita. Maging patay na si Lazaro ay binuhay. At ito po ay in-affirm. So, balik po tayo. Sino ba ang Kristong binibuild ng case o pinagtitibay ng aklat na ito ng may akda? Who is Jesus according to the book of Hebrews? Well, natalakay na po natin sa chapter 1 at nakita natin si Jesus ay hindi lang basta isang creation, but He is the Creator at walang anumang bagay na nalika. And sabi po sa verse 1, He is, or Jesus is the radiance of the glory of God and the exact representation or the exact image of the invisible God. Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi po ng mga scholars notes that this builds on ideas from ancient Jewish writers, katulad po ni Philo o ni Philo, who talk about a divine word. Siguro isang araw pag-uusapan natin sino si Philo. But goes further, Jesus isn't just a messenger. Ano po, si Kristo ay hindi lang po isang sugo, hindi lang siya isang apostol. Ano po? O hindi lang siya anghel. Sapagkat nabanggit din po sa kabanatang 1 na yung angel ay mga mensahero para doon sa mga makatatanggap ng kaligtasan. But this book proves that He is not just a messenger. Hindi lang po siya mensahero, hindi lang po siya apostol. Siya po ay ang anak ng Diyos. Well, maaaring sabihin natin, aba, si Adan ay anak ng Diyos at marami pang sa mga tumanggap anak din ng Diyos. Pero napatunayan po natin na si Kristo, ang pagiging anak, ay hindi po katulad ng anak na katulad nating isang tao. Siya po ay coexistent, naroon na siya sa pasimula. Si Adan ay nilikha, si Kristo ay hindi po nilikha. Si Adan ay tinatawag ni Mateo that Adam is the Son of God. Si Kristo, tinatawag din ng Biblia na Son of God, but Adam was not there in the beginning. But this Jesus is there at the beginning. So, bukod pa dyan, binigyan po ng diin doon sa nakaraang pag-aaral natin na si Kristo po ang may likha ng lahat ng bagay. Paulit-ulit na po natin itong naipaglilingkod. At napaka-importante itong maintindihan sapagkat wala pong sino man, not even angels, ang pwedeng tawaging manlilika o maging kamanlilika o creator ng Diyos. Walang tao, walang anghel na kamanlilika ang Diyos. The purpose is Jesus became human to save us. Batay po dun sa Hebreo, kabanatang 2, talatang 9. Jesus was made a little lower than angels for a while. Importante po, for a while. At yun po ay mababasa doon sa mga awit, kabanatang 8 o in Psalms chapter 8. Probably, basahin na lang po natin yung verse 4 to 6. What is man? Sabi po ng salmistang si David, that thou art mindful of him,
and the Son of Man, that thou visited him. For thou hast made him but a little lower than angel or God. In other translation, a little lower than God or angel. And crownest him with glory and honor. Thou makest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Ano po? Yung pong mga awit na ito sa mga Hudyo at the time, it linked to humanity or special divine figure. Isang human na may kakaibang katangian. But the author of the book of Hebrews reinterprets it. He said Jesus took on human life. Sabi po ni Pablo, nabagamat siya Diyos sa Pilipos 2:5-11, nabagamat siya Diyos, hindi niya inalinta na maging kapantay ng Diyos. So, nire-interpret din po ng author ng Book of Hebrews that Jesus took on human life to share in our struggle. In our struggles and defeat, even death. Then was lifted up to glory far above angels. He calls Jesus the pioneer of salvation, the one who blazed the trail for us to be saved. And His sacrifice is perfect and final. Importante ito. Natatalakayin dito po sa aklat ng Hebreyo. Pinagdidiinan po ng may akda that His sacrifices is perfect and final. Bakit? Unlike the Old Testament law or the Old Jewish system, where priests had to offer sacrifice over and over, again and again, daily, day after day, 365 days a year. And Hebrews says, Jesus offered Himself once as a perfect sacrifice for sins. Once. Minsan niya lamang po itong ginawa. And the scholars point out, this is different from how Paul talks about salvation. Paul focuses more on being made right with God. Pinakikita ni Pablo na kung tayo'y na kay Kristo ay tayo'y tumatanggap, we are being imputed by God's righteousness through faith. But both agree Jesus' work is enough to set us free from sin forever. Pwede tayong lumaya sa kasalanan ng pangwalang hanggan. Ano po? So, ang tanong natin ngayon sa ating pangwakas, then what does it mean for us followers of Jesus? Para sa atin ngayon, ano ang kahulugan nito? Well, the book was written to a community at risk of giving up on their faith. Isinulat ito original sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyanong nanganganib na bitawan nila ang pananampalataya na nakay Kristo. Nanganganib na sila po ay bumalik sa dating kalagayan o paniniwala. O ang tawag ng iba ay ito po ay BSDU. Balik sa dating ugali o BSDG. Balik sa dating gawi o nakasanayan. So ganito po ang kalagayan ng sinulatan. Gusto na po nilang bumitaw sa pananampalataya. So ang focus po ng author is on what it means to be a follower of Jesus. Then and now. Paanong nagsimula ka ngayon at paano na bukas? At ang mensahe po
malinaw doon sa mga talata na binasa natin, huwag kayong bibitaw. Don't drift away. So the author warns against either going back to the old Jewish tradition, practices, or belief, which he says cannot fix sin once and for all. Kung babalik sila doon, sabi nga sa verse 6, yung elementary teaching, kung babalik kayo doon, ano pa ang hain para sa inyo? Useless na. Hindi na muling iaalay si Kristo. So, hindi na mangyayari. Hindi na pwedeng balikan. Which is, it cannot fix. Ginagawa nila to day after day, year after year, paulit-ulit, again and again, wala pong kinahihinatnan. Sa harapan ng Diyos, yung kasalanan nila ay nagiging kabundok na natatabunan lamang. Parang isang patay na hayop na umaalingasaw yung kasalanan. Tinatabunan lamang pa rin di mga lingasaw. Kaya nung dumating si Kristo, nung ipakilala po ni Juan, sabi niya sa John chapter 1 verse 29, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Napaka-laking implikasyon nito sa kanila kasi sa kanilang pagsunod sa lumang kautusan, natatakpan lang yung mga kamalian na yun, yung pagkakasala. Pero, yun po ay natatakpan sa pamamagitan ng dugo ng mga korderong iniaalay. Magpapatay sila ng batang tupa. Bilang kabayaran, yung dugo, yung buhay. At dugo nun ay magsisilbing takip sa kanilang kasalanan. Pero nung ipakilala ni Juan, sabi niya, narito pagmasdan nyo, Behold the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Hindi po nagtatakip, kundi nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang napaka-importante. Bakit kayo babalik doon? Hindi yun nakakaayos, hindi nakakapagligtas yun. Or putting angels above Jesus. Hindi yun yung paniniwalang mas higit pa ang anghel kay Kristo. Hindi po bago yan. Maging ngayon sa Pilipinas, may naniniwala niyan. Na yung kanilang puno ng relihiyon, isang anghel. At si Kristo ay tao. Kung ipagdiinan, tao lamang. Taong nagsasaysay. Ganun lang kung ipakilala ang Kristo. Sapagkat yung kanilang puno, ipinakikilala na isa doon sa mga anghel sa aklat ng pahayag. So yung kanilang puno, Pilipino din ito, ay anghel, mataas, na parang kinopya yung aral ng mga old Jewish tradition, na mas importante pa yung anghel kaysa sa Kristo. So ganun po. Kaya maging sa atin, marami po ang nadadaya niyan. Kaya kung babasahin po lamang ang aklat ng Ebreyo, malaki pong kabaliktaran, malaking kabalintunaan ang pananampalataya niya. At ito yung mga kausap ng may akda na sinusulatan niya, huwag kayong magpapatianod, huwag kayong bibitaw, don't drift away. The author warns against either going back to the old Jewish traditions or practices which cannot fix sin once and for all, or even putting angels above Jesus. And this reflects the real tension in early Christian faced as they tried to figure out how their new faith fit with their heritage and the world around them. So nahihirapan sila, they are confused. Hindi nila alam kung saan, ano ba ang tama. So, nagkakaroon na po yun ng doubt. Alam niyo po, simple lang ang demonyo mandaya sa tao. Parang ikaw ay dayain, yung salita ng Diyos, bibigyan niya ng doubt. Sabi ng Diyos kay Adan, huwag niyong kakainin ito. Sa oras na kinain niyo to, kayo ay mamamatay. Sabi ng ahas,
Totoo ba talaga sinabi ng Diyos yun? So, ganun ang pamamaraan ng demonyo. Babatuhan niya ng doubt para ikaw ay mawala sa pananampalataya. Pinatawad na ba ako ng Diyos? Ganun ang pamamaraan ng demonyo. Para ikaw ay magduda. So, wag po tayong padadala sa ganung mga pamamaraan ng demonyo, mga kapatid. Amen po ba? So, pangalawa na matututunan natin dito, keep Jesus at the center. By emphasizing that Jesus is greater than angels, Jesus is greater than priests, and Jesus is greater than the old law, ang aklat na ito ay tinutulungan ang mga mananampalataya to build their faith, identity around Him. Because in a world where spiritual beings were widely worshipped, this was a clear message. Only Jesus is worthy of our full devotion, worship, and respect, and trust. So ano pa ang sinasabi niya? Magpatuloy kayo sa pananampalataya maging sa mga panahon ng pagsubok. Keep going through difficulties, hard times, and difficulties. And the book talks a lot about perseverance. Maraming pagkakataon na binabanggit ito. Magtiyaga kayo, magpatuloy kayo, especially when facing persecution or hardship. Magpatuloy kayo. Yun ang mensahe ng sumulat ng Mayakda. Sa gitna ng mga hamon, mga pagsubok, magpatuloy kayo. Keep going through hard times. And it talks about a lot of perseverance, especially when facing persecution and difficulties and hardship. And in the midst of persecution. Sabi po ng mga scholars, this to the suffering Christians were under, either from Nero or the late emperors. Nararanasan nila ang pag-uusig sa kamay ng imperyo, ng emperador, o maaring emperador na si Nero kung yun ay panahon ni Nero, ng Roma. But the message is that struggle isn't a sign God has abandoned us. Malinaw po ang mensahe na pinararating ng Mayakda. Hindi nangangahulugan ako kapag tayo dumaraan sa pagsubok, iniwan na tayo ng Diyos. No. It is a part, or it is part of being shaped into Jesus' likeness. Hinuhubog tayo parang maging kawangki tayo, kamukha tayo ni Kristo, in earning the eternal life He promised. So mga kapatid, yan ang mensahe sa ating introduction. Huwag tayong bibitaw. Ano po ang nakita natin na mensahe? Malaking mensahe dito sa 4 na talatang ito. Don't drift away. Keep Jesus at the center of our faith. Pangatlo, keep going through hard times, persecution, and difficulties. Magandang gabi po at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Sumainyo ang kanyang biyaya, kapayapaan, at ang kapanatagan na tayo ay nasa mabuting kamay sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tao, tunay na tao at lalong tunay na Diyos, sapagkat yun ang kanyang tunay na kalikasan. God bless you all, and bye-bye for now.